Posibleng tumagal ng 2 hanggang 3 araw ang conclave o botohan sa susunod na Santo Papa. Kabilang naman sa magiging role ni Cardinal Tagle ang pangasiwa sa pondo ng conclave. At live mula sa Vatican, nasa frontline ng balitang yan, si Jovi Francisco. Jovi, ano ang pinakahuling agenda ng mga kardinal dyan ngayong araw? Boss ng kongregasyon kanina ng College of Cardinals ay na lumalabas na naging paksa nila ay yung iba't ibang concern ng Catholic Church all over the world. Sa iba't ibang kontinente, hindi lang doon sa mga known places kung saan maraming ang Katoliko. So, iyan ay ilan sa kanilang mga pinag-usapan kanina at syempre, yung kanilang paghahanda rin para sa conclave next week. Kakatapos lang ng congregation ng mga kardinal para sa paghahanda sa conclave. Sa May 7 ng 4:30 p.m. Vatican time, sisimula ng pagpili ng susunod na Santo Papa. Alas 10:30 yan ng gabi dyan sa Pilipinas. Pero hindi sasama sa conclave si Italian Angelo Cardinal Becciu. Convicted ang kardinal dahil sa maling paggamit ng pondo at fraud. Isinintensyahan ang Italianong kardinal ng higit 5 taong pagkakakulong ng Vatican Court noong December 2023 pero nakalaya dahil sa appeal. May special role naman si Luis Antonio Cardinal Tagle sa conclave. Napili si Cardinal Tagle sa pamamagitan ng bunutan. Magiging tagapamahala siya ng finances o funding ng conclave. Makakasama niya ang 2 pang kardinal at ang Camerlengo. Sa 252 cardinals, 135 lamang ang boboto. 80% sa mga kardinal ay appointed ni Pope Francis. Uumpisahan ng conclave sa isang misa ang Mass Pro Eligendo. Tapos ay papasok na ang mga kardinal sa Sistine Chapel. Manunumpa sila para ipakita ang commitment sa proseso. May vow of secrecy rin sila. Pagkatapos ay confined o hindi sila makakalabas sa Basilica. 4 na rounds ng boto ang gagawin nila araw-araw hanggang may kandidato na makakuha ng 2/3 votes. Narito tayo ngayon sa St. Peter's Square kung saan starting May 7 ay mag-aantabay ang mga Katoliko at ang media syempre kung magkakaroon na nga tayo ng bagong Santo Papa. At ang magiging lugar kung saan tayo tututo ng atensyon ay dyan sa chimney na iyan kung saan lalabas ang itim na usok kung wala pa tayong bagong Santo Papa at puti naman kung meron ng halal ang College of Cardinal o yung mga boboto ng mga kardinal para sa bagong Santo Papa. At kapag meron na silang napili, doon naman una dito sa balkon sa tapat po ng St. Peter's Basilica, unang magpapakita at ipapakilala ang bagong Santo Papa. Ang ilang Katoliko umaasang hindi nalalayo kay yumaong Pope Francis ang susunod na Santo Papa. I'm hoping na ang next leader din ng ating simbahan, para kagaya din po ni Pope Francis. Lalo na po kasi na talagang Pope Francis brought the church to the modern world, no? Kasi talagang inclusive. Gusto natin ng isang malakas na moral compass na nag-encapsulate talaga, sinasabuhay yung kung ano talaga yung mga turo ng simbahan. We need to pray for the cardinals. Siyempre, ito yung crucial moments na they will select the new pontiff. Pero wala tayong expectation kung sino ang magiging new Holy Father. Because hayaan natin ang Holy Spirit na pumili through the cardinals. Mayaan sa kongregasyon kanina ay nagpaabot din ng pasasalamat ang College of Cardinals sa lahat ng mga heads of state na pumunta rito ng weekend para sa funeral ni Pope Francis at magpapadala din sila ng mensahe doon sa mga ibang religion o yung mga leader ng mga iba't ibang relihiyon na nagpunta rin dito para makiramay sa pagkamatay ng Santo Papa. Mayaan. Okay, maraming salamat sa iyo, Jovi Francisco, live mula sa Vatican. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.